Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa isang panayam ng ANC 24/7's Head Start kasama si Karen Davila sa sidelines ng 2025 State of the Nation Address, kinumpirma ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro na ang Estados Unidos ay magbibigay ng $500 million o halos 29 na bilyong piso kada taon na military grant para sa Pilipinas. Pero saan nga ba gagamitin ang perang ito? Alamin natin ang buong detalye at kung paano nito mababago ang modernisasyon ng ating Navy at Air Force. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang konteksto, ang Foreign Military Financing o FMF ng Estados Unidos ay isang security assistance program kung saan binibigyan ng grants o pautang ang mga kalyadong bansa para bumili ng US-made defense equipment. Ayon kay Sec. Teodoro, malaking porsyento ng $500 million ay ilalaan sa pag-upgrade ng mga assets ng Philippine Navy, lalo na ang mga barko na kasalukuyang kulang o halos walang armas. Alam nyo ba, marami sa mga barko ng Navy natin, lalo na yung mga galing sa second-hand acquisitions, ay may kakayahang magliyag, pero wala pang sapat na missile systems, radar upgrades, at defensive countermeasures. Ang grant mula sa US ay pwedeng gamitin para sa pagbili ng missile systems tulad ng Harpoon, Close-in Weapon Systems, CIWS, at radar suites na magbibigay ng mas malawak na surveillance at protection capability sa ating mga barko. Hindi lang Navy ang makikinabang. Ayon pa kay Gibo Teodoro, bahagi rin ng pondong ito ay gagamitin sa pag-upgrade ng mga FA-50PH light fighter jets ng Philippine Air Force. Sa ngayon, ang FA-50PH ay limitado lang sa air-to-ground bombs at rockets. Pero sa tulong ng FMF, posible na itong lagyan ng Beyond Visual Range, BVR, missiles tulad ng M120 AMRAAM, pati precision-guided munitions. Kung mangyari ito, mas lalaki ang kakayahan ng ating Air Force na makipagsabayan sa ere, lalo na sa panahong may tensyon sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin ang Navy ships na tinutukoy ni Secretary Teodoro. Maraming barko ng Navy, tulad ng Del Pilar-class offshore patrol vessels at Jacinto-class patrol corvettes, ay wala pa ring sapat na armaments. Ang Del Pilar-class ay dating Hamilton-class cutter ng US Coast Guard. Maganda ang design nito, pero limitado ang weapon suite, karaniwang may 76 mm naval gun lang, pero kulang sa missile capability. Kung bibigyan ng surface-to-surface missiles o air defense systems, magiging mas epektibo ito sa maritime defense. Pwede rin itong suportahan ng electronic warfare upgrades para maprotektahan laban sa radar tracking ng kaaway. Isa pa sa mga dapat pagtuunan ng pansin ay ang training at integration ng mga bagong kagamitan sa mismong operasyon ng Navy at Air Force. Hindi lang kasi basta-basta ikakabit ang mga bagong missile o radar sa mga lumang barko o eroplano, kailangan din ng sapat na kaalaman at pagsasanay para magamit ito ng tama at epektibo. Ayon sa mga defense observers, posibleng magpadala ang US ng mga technical advisors o instructors para turuan ang ating mga tauhan kung paano gamitin at i-maintain ang mga bagong sistema. Ito ay bahagi ng tinatawag na capacity building support, na madalas nakasabay ng mga military aid packages. Halimbawa, kung maglalagay ng Harpoon missile system sa isang Del Pilar-class ship, kailangan ng specialized crew na marunong mag-operate nito, kasama na rin ang intelligence support para sa target identification at engagement protocols. Bukod dyan, posible rin na gamitin ang bahagi ng $500 million grant sa upgrade ng shore-based command and control infrastructure, katulad ng mga radar sites, communication networks, at centralized command centers. Kapag ang mga barko at eroplano natin ay fully connected sa isang network defense architecture, mas mabilis ang response time at mas epektibo ang coordination sa harap ng banta. Ang isa pang interesanteng punto ay ang posibilidad na magamit ang grant sa pagkuhang muli ng mga defense systems na naaprubahan na dati pero na-delay ang funding. May ilang project proposals ang Navy at Air Force na naudlot dahil sa limitadong budget, ngayon ay posibleng ma-resume ang mga ito. Isang halimbawa ay ang mga pending upgrades para sa command, control,
communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance o C4ISR systems. Hindi rin malayo na gamitin ang pondo para sa joint acquisition ng mga sistema na parehong magagamit ng Navy at Air Force, katulad ng surveillance drones o unmanned systems na pwedeng gamitin sa maritime patrol at air reconnaissance. At kung titignan natin ang mas malawak na larawan, ang ganitong tulong mula sa Amerika ay nagpapakita ng patuloy na pagpapalalim ng defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Matapos ang pag-renew at pagpapalawak ng EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, CITES, at sunod-sunod na joint exercises, malinaw na hindi lang ito tungkol sa hardware, kundi tungkol sa pagbuo ng interoperability at mutual defense posture para sa mga krisis sa rehiyon. Para sa ating mga kababayan na nagtatanong kung makikinabang ba talaga ang Pilipinas sa mga ganitong grant, ang sagot ay nasa implementasyon. Kung magiging transparent at accountable ang paggamit ng pondong ito, at kung magiging strategic ang pagkakaprioritize ng upgrades, siguradong malaki ang magiging epekto nito sa ating national defense. Ang hamon ngayon ay paano ito maisasagawa ng mabilis, epektibo, at walang korupsyon. Sa panahon na mataas ang tensyon sa West Philippine Sea at sa paligid ng Indo-Pacific, hindi pwedeng mabagal o papayaks lang ang aksyon. Kailangan ng tuloy-tuloy na modernization, kapasidad sa depensa, at matatag na pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado. Kabilang din sa mga pwedeng pondohan ng grant ay ang paglagay ng Combat Management Systems, CMS, sa mga barko para mas madaling makipag-network sa ibang allied forces. Ito ang hakbang para gawing multi-role capable ang ating mga barko at hindi lang pambantay ng karagatan. Mahalagang tanungin, bakit mahalaga ito ngayon? Dahil sa patuloy na banta sa West Philippine Sea, kailangang magkaroon ng deterrent capability ang Pilipinas. Hindi sapat na may barko o jet tayo, dapat ito ay may armas at teknolohiya na kayang magdepensa at tumugon agad sa anumang banta. Ayon sa mga eksperto, ang military assistance na ito ay parte ng mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos sa Indo-Pacific, kung saan pinapalakas ang mga kakampi nito para i-counter ang lumalawak na impluwensya ng China. Makikita ito sa mas madalas na joint exercises tulad ng balikatan, pagtaas ng defense cooperation agreements, at pagbibigay ng tulong para sa capability building. Ano ang mga inaasahang susunod na hakbang? Ayon sa mga sources, kapag aprobado na ang mga proyekto sa ilalim ng FMF, magsisimula na ang proseso ng procurement. Kailangan lang ng maayos na plano mula sa Department of National Defense, DND, at Armed Forces kung ano ang mga priority upgrades. Maaaring prioritize ang mga barko na kayang maging missile capable agad, at mga FA-50 na pwedeng lagyan ng bagong radar at missile pods. Sa ganitong paraan, mapapabilis ang transition ng AFP mula sa Internal Security Force tungo sa External Defense-Ready Armed Forces. Sa kabuuan, malinaw na ang $500 million annual grant mula sa US ay isang game changer para sa Pilipinas. Hindi lang ito tulong pinansyal, kundi isang hakbang para palakasin ang ating kakayahan na ipagtanggol ang ating teritoryo, karagatan, at himpapawid. Habang papalapit ang 2025 at patuloy ang tensyon sa ating rehiyon, kailangan natin ng ganitong klaseng suporta, pero higit sa lahat, kailangan din natin ng matatag, maayos, at diretsong paggamit ng mga pondong ito. Hanggang sa susunod nating video, mga kababayan, patuloy tayong magbantay, makialam, at magkaisa para sa isang matatag at modernong Pilipinas. Like, share, and subscribe kung gusto nyong updated lagi sa mga defense updates ng ating bansa. Maraming salamat sa panunood.